The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay pinadala ng isa nating tagapakinig at ito ay tungkol sa isang babae na nakakakita ng isang lalaki na sumusunod sa kanya sa terminal ng bus. Kung saan nag-aalangan siya kung totoo ba ito o kanyang kathang isip lang. Ako si Lisa at nangyari ang aking kwento ilang taon na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat nang mabuwag ang trabaho naming magkakaibigan kaya ako ay naghanap ng ibang papasukan. Sa kasamaang palad ay naaabutan ako ng gabi sa aking nilipatan. Gayunpaman ay napansin kong marami pa din ang nakapila sa terminal ng bus kapag ako ay umuwi at tila punuan pa din ang mga sakayan. Dahil dito ay nagpasya akong baybayin ang terminal para magbaka sakaling may maabutan na pwedeng masakyan na iba. Habang naglalakad-lakad ay napansin kong madilim na ang paligid ng terminal at wala nang ibang bukas na ilaw. Nag-aabang ako sa kanto nito ngunit walang ibang dumadaan na sasakyan bukod sa bus na dumidiretso sa terminal at agad na napupuno. Dun ko naisipan na bumalik sa terminal dahil kinakabahan na din akong maiwan mag-isa sa dilim. Maya-maya ay bigla akong nakaramdam na tila may sumusunod sa aking paglalakad kaya dahan-dahan akong lumingon para silipin ito. Dun ko unang napansin ang isang lalaki. Nakatago ang mukha nito at tila mabagal ang kanyang pagsunod sa aking pagbalik sa terminal. Ayokong habulin niya ako bigla kaya hindi ako tumakbo ngunit kinakabahan na talaga ako. Nang makarating sa terminal ay dun ko napansing tila bigla na lang itong naglaho. Kinilabutan ang buo kong katawan dahil sa nangyari sa akin. Hindi maalis sa isip kong pamilyar ang suot ng lalaki at iba ang intensyon niya sa akin. Nang nagtanong ako sa mga nakapila kung may napansin silang nakasunod sa akin, ay nakakapagtakang wala daw silang ibang nakita. Hindi din ako makapaniwalang naglaho na lang ito bigla sa dilim, lalo na't alam kong walang ibang malulusotang kanto sa paligid ng terminal at malayo pa ang susunod na daanan kahit takbuhin niya ito bigla. Kinalma ko na lang ang aking sarili hanggang makauwi ako. Nag-aalala kasi akong baka nasundan ako nito hanggang bahay. Ngunit naisigurado kong hindi ito nakasakay sa bus na aking sinakyan. Hindi ako makatulog nung gabing yon sa takot na baka makita ko ulit ang lalaki kinabukasan kapag ako ay umuwi. Mabuti na lang ay ilang linggo ang dumaan na maaga ang aking uwi kaya naman nawala na sa aking isip ang tungkol sa nangyari at nakahanap ako ng kasabay umuwi. Ngunit ang nagpagulat sa akin ay nang mabalita na isang lalaki di umano ang natagpo ang patay. Dahil ang lalaki ay tila pamilyar at natagpuan ang katawan nito na malapit sa terminal banda. Ayon sa mga pulis ay roronda sila dito para maging ligtas pa rin ang terminal. Sa kasamaang palad ay ginabi na naman ako ng uwi at nasiraan ang sasakyan ng aking kasabay isang gabi. Pagdating ko sa terminal ay naabutan ko na naman na napakaraming taong nakapila. Naisip kong tumambay muna sa isang convenience store sa kanto para paubusin muna ang mga tao dahil kaya ko namang maglakad pabalik sa terminal habang may mga bukas pang tindahan. Sa kasamaang palad ay nakaidlip ako at pagdilat ay madilim na sa labas at kaunti na lang ang tao sa terminal. Habang naglalakad pabalik ay kinakabahan ulit ako dahil nakaramdam na naman ako ng tila may nagmamasid sa aking likuran.
Pagsilip ko sa aking likod ay tumambad ang hugis ng lalaki at dun ko napansin na ito pa din ang sumusunod sa akin nung nakaraan. Nagmadali akong maglakad pabalik sa terminal at napansin kong halos maaabutan na ako nito. Ngunit nang makarating na ako, ay bigla na naman itong naglaho. Nanginginig ako sa kaba dahil sa bigla nitong paglaho na parang bula. Nagtanong ulit ako sa mga nakasabay ko, ngunit wala daw silang nakitang lalaki na sumusunod sa akin. Umuwi akong kinekwestiyon ng aking sarili nang may makita ako sa balita. Natagpo ang patay di umano ang isang lalaki na natagpuan ulit malapit sa terminal, at sa pagkakataong ito ay isa ito sa mga dati kong kasamahan sa trabaho. Isa siya sa mga malapit sa akin bago ako lumipat ng pinapasukan, at nagulat ako sa biglang pangyayari. Natagpuan daw itong duguan dahil ito daw ay nauntog ang ulo matapos na atakihin sa puso habang nasa kalsada kung saan natagpuan ang unang biktima. Napaisip akong baka konektado ang unang namatay sa aking kaibigan, pati na sa lalaking sumusunod sa akin. Pagbukas ko ng pinto papasok sa aking kwarto, ay naaninag kong tila may isang lalaking nakatago ang muka na nakaabang sa loob. At ito ang lalaking sumusunod sa akin. Hindi ako makagalaw sa takot habang lumalapit ito hanggang sa nakita ko ang kanyang muka. Naaagnas ang muka nito at dun ko napagtanto na isang kaluluwa na pala ang lalaking sumusunod sa akin. Habang naglalakad ito ay dun ko napagtanto na pamilyar ako sa kanya. Maya-maya ay nilapitan ako nito at dun ko nakita ang kanyang mga alaala. Ang lalaki pala ang huling biktima namin. Bago kasi ako magtrabaho, ay parte ako ng grupo ng mga holdapper kung saan ako ang nagpapanggap na humihingi ng tulong at nanakawan namin ang tutulong sa akin. Kami ay nabuwag nang mapatay ang lalaki. Agad akong tumawag ng pulis at umamin na isa ako sa mga sospek sa pagpatay ng unang biktima sa terminal. Hindi kinaya ng aking konsensya ang nagawa ko dati at sa dami naming nabiktima noon. Bukod doon ay natatakot din ako sa nagpakita sa aking kaluluwa ng lalaki. Ngayon ay ilang taon na akong nakakulong at pinagsisisihan ko na ang aking nagawa noon. Hindi din ako makapaniwala na mismong kaluluwa ng aming biktima ang humanap ng hustisya para sa kanyang sariling pagkamatay. Na siya din pala ang sumusunod sa akin na lalaki sa terminal.